tawag dito? Ang kakapal ng mukha niyo. Binabaan ako agad eh. Parang galit siya. Try mo tawagan si Karen. Hold on to! Hold on to! Oh my God. Hayaan mo na, cellphone lang yun, Karen. Ano, hindi basta-basta cellphone yun? Bigay ni Lolo sa akin yun. Ba't sinasabi mong lumayas sila? Sabi nung guide ko daw nagpalayas sa kanila eh. So, mas naniniwala ka na sa guard kaysa sa akin. Kung gusto nila lumayas, bahala sila doon. Pero hindi ko na sila poproblemahin. Bibi! Kung okay lang, pwede bang dyan muna kami sa inyo ni Karen? Oo naman, ikaw pa. Alam mo ba, may pumunta dito, hinahanap ka. Sabi niya, siya daw ang nagbigay sa'yo kay Aling Naida. Ako po si Ana Karenina Paluya. Gusto niyo raw po akong makausap. Bakit wala dito si Karen at saka si Ana? Asan sila? Lola, nasa bahay lang po sila. May tinatapos lang na project sa school. Hindi ko naman akalain na magyayaya ka pa ng mga palamunin. Si Ana, pwede pa. Kilala ko naman yun eh. Eh yung isa, hindi ko nga kilala. Pakainin ko pa. Karen, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Oh. Karen, bakit ka umiiyak? Kasi ikaw may kilala mo na yung nanay mo eh. Si Nina kasama niya na yung tunay niyang pamilya, di ba? Ako hanggang ngayon wala pa rin. Patay na yung nanay nagpalaki sa akin. Yung pamilyang gusto kong salihan, pinalayas ako. Itong masaklap pa nun. Hanggang ngayon, wala pa rin akong kaalam-alam kung saan ako galing. Kung sino yung tunay kong mga magulang. Alam mo yung pakiramdam na lutang ka lang. Parang basurang walang kinakapitan, tinatangay ng alon, walang pupuntahan. Malay mo naman, bigla mo lang makikilala kung sino yung nanay mo. Parang ako, bigla ko na lang malalaman kung sino siya. Karen, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa'yo. Ewan ko. Para kasing puro kamalasan na lang yung nangyayari sa buhay ko eh. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin ako masanay sana eh. Dapat tanggapin ko na lang. Patapon lang ako. Sanggol pa lang ako. Kahit hanggang ngayon, tinatapon ako eh. Karen. Karen, mo naman sabihin yan. Sorry. Masaya ako. Masaya ako kasi may kilala mo na yung nanay mo. Palaki na. Kasi kasama na yung pamilya niya. Eh, hindi ko naman maiwasong hindi maingkit, di ba? Paano na si Karen? Sino na magmamahal sa akin, di ba? Karen, huwag ka mag-alala. Makikita mo rin, malalaman mo rin kung saan ka dapat. Hindi ko alam. Na malungkot. Hanggang kailan naman natin itatago kay Lola na lumayas sina Ana at Karen? Hindi hanggat pwede. Narinig niyo naman sinabi ng doktor, di ba? Hindi pwedeng ma-stress si Auntie. So pag nalaman niya nawawala si Ana at si Karen, sigurado masasaktan yun. Basta kailangan natin sila mahanap bago pa magduda si Lola. Paano naman? Ipapa-announce natin sa media? Hindi pwede yun. That's too risky. Paano kung manood si Auntie ng balita? Hindi pwede. Kaya nga, so paano natin sila hahanapin? Ganito, isa-isahin natin yung mga kaibigan ni Ana at ni Karen. Konti lang naman yung pwede nilang puntahan eh.
Basta hindi tayo titigil hanggang di natin sila nahanap. Karen, tapos ka na? Bakit parang ang hina mo kumain? Di ba paborito mo yung galunggong? Medyo busog pa kasi ako eh. Salamat. Kaya mo na, Ana. Huwag mong pilitin kung ayaw. Siyang naman. Sige, Karen, kain na kain. Ay, oo nga pala. Meron ako kamag-anak sa amin sa Maynila. Doon sa may looban. Pupuntahan ko. Malayong kamag-anak kasi namin yun eh. Pero mababait naman sila. Dadalawin ko lang. Ano pala eh? Yung mga kamag-anak ka pala eh. O baka pwedeng doon ka na tumuloy. Sige, samahan na kita. Pupuntahan ko lang muna si Aling Glenda tapos pupuntahan na natin yung kamag-anak. Ay, hindi. Okay na. Huwag ka nang sumama. Kaya ko. Eh, paano tayo magkikita? Wala kang cellphone. Kukunin ko yun ng Benedindo. Tapos pag nakarating ako doon, may kitext ako. Sige. Sige. Kung yan ang gusto mo. Pero, sigurado ka? Okay ka lang magkakahiwalay tayo? Ako naman. Okay lang. Kasama mo naman sila eh. Basta iti-text kita pagdating ko doon. Pagkakaya na, alis na ako. Nakagabihin pa ako eh. Mahold up na naman ako. Karen, magte-text ka agad ah. Magkita tayo. Oo naman. Teka, ano gusto pa yung magkita ng nanay mo? Maya-maya pa. In 30 minutes, alis na kami dito. Teka, sigurado ka ba na cash na yung pamasahe mo? Ako pa ba, Ana? Okay lang ako. Nakakalungkot naman. Kung kailan ko pa makikita yung nanay ko, tsaka ka pa aalis, tsaka ka pa lalayo. Ikaw naman. Okay na to. Kesa naman sumama pa ako sa'yo, di nainggit pa ako, di ba? Alam mo naman ako, jigitera ng tao. Diba sa ite-text kita, ha? Gumawa ka ng paraan para ma-text mo rin ako. Ingat ka ha. Hatid na kita sa labasan. Sige. Kung di malimot ng tadhana, bigyang tuldok ang ating ligaya. Walang hanggan ay hahamakin, pagkat walang tatapos ay kaya kong tapakan. Bricks, hindi ka mapakali. Bakit parang wala si Ana? Si Ana? Wala siya dito eh. Bakit? Nasaan siya? Malay. Lumayas sila nila Karen. What? Kailan pa? Kahapon lang. Hanggang ngayon nga pinaghahanap pa rin namin siya eh. Bricks, tulungan mo naman kami oh. Sige, sige. Tatawagin ko yung mga classmates niya. Baka may nakakalam kung nasan siya. Yes, yes. Thank you. Kuya naman, bakit kailangan i-involve mo pa si Bricks dito? Kaya kailangan natin ng tulong ng lahat. Para naman padali yung paghanap natin kina Ana at Karen. Pwes, wala kayong tulong na makukuha sa akin. At sana hindi na makita yung Ana at Karen na yan. Para magmukha kayong tanga-kakahan.
ang paraan upang landas mo'y masundan. Kahit ilang ulit ako'y iyong saktan, hindi kita maaring iwanan. Kahit ilang awit ay aking aawitin, hanggang ang himig ko'y maging himig mo na rin. Kahit ilang dagat ang dapat tawirin, higit pa riyan ang aking gagawin. Di lamang pag-ibig ka, di lamang ang buhay ko ibibigay sa ngalan ng pag-ibig mo. Higit pa riyan aking mahal ang alay ko. Ana, ito na yung lugar. Ito yung tinex na coffee shop ng Aling Glenda. Asan siya? Alam mo ba yung itsura niya? Wala naman masyadong tao. Oo nga eh. Hindi. Ano ba yan? Kaya tingnan ko. Di eh. Ayun kayo. Titignan ko yun ah. Sige lang. Siya yung Aling Glenda. Ano? Tara, lapitan natin. Natatakot ako. Bakit? Di ba gusto mo makita nanay mo? Oo. Tara na, lapitan na natin. Tara na, dali. Excuse me po. Siya po si... Ana Karenina po. Ana? Ana, ikaw na ba yan? Laki-laki mo na. Ang ganda mo. Ay, upo kayo, upo. Upo. Ako si Glenda. Glenda Ramirez. Ana, sa akin ka pinaampun noon. Kaya lang, nasunugan ako eh, kaya naibigay kita kay Naida. Pasensya ka na ha kung natagalan bago kita hanapin. Ang dami-dami lang talaga kasing nangyari eh. Sabi po ng kaibigan ko, kilala niyo daw po yung nanay ko. Eh, oo. Dala ko yung picture niya. Sandali ha. Dinala ko talaga ito para ipakita sa'yo. Siya ang totoo mong nanay. Pinaampon ka niya sa akin noon sa Safe Haven. Si Mami Maggie. Siya ang nanay ko. Kaya ko
tunay na anak ka rin, Nina. May magpapaliwanag na ikaw ang anak ng Maggie Monteclaro. Teka, sinong Maggie Monteclaro? Hindi Maggie ang pangalan ng totoo mong ina. Elisa. Elisa Kaluya ang pangalan niya. Kuya Alice, anong ginagawa mo dyan? Tara na, late na tayo. Yung bata kasi parang naglayas. Kawawa naman. Malay mo naman, nakatulog lang yan dyan. Tara na, hinihintay na tayo sa shelter. Mas marami nangangailangan sa atin. Tara na. Elisa Kaluya ang pangalan ng totoo mong nanay, Ana. Naging kaibigan ko siya sa Safe Haven. Elisa Kaluya? Ana? Ana Karenina Kaluya? Kaluya ang totoo kong apelido? Ang totoo kong nanay, Elisa Kaluya? Tama. Elisa Kaluya nga po yung nakalagay sa birth certificate ko. Pero, ang sabi po kasi nila, nagpalit daw po ng pangalan si Mami Maggie nung pumasok siya sa Safe Haven. Sa bagay, ganun din naman ang iwan ko doon eh. Iniiba ng mga pumapasok sa Safe Haven yung pangalan nila. Teka, kung alam mo na Maggie ang totoong pangalan niya, ibig sabihin nagkakilala na kayo? Hindi pa po. Pero yung nanay at tatay niya po, nakilala ko na. Ang mga Monteclaro. Hinahanap po kasi nila si Mami Maggie. Pati po yung nawawala nilang apo. At si Ana yung nawawalang apo. At ngayon po nandyan na kayo, kaya papaliwanag niyo na sa mga Monteclaro na si Ana at hindi si Nina yung tunay nilang apo. Oo nga. Si Nina. Iniisip ng lahat na si Nina yung tunay na anak ka rin, Nina. Dahil magka-DNA sila ni Tito Abel. Bakit? Pareho lang naman silang DNA nung Sir Abel ah. Mali mo, iba yung nanay. Tsaka ngayon may magpapatunay na ikaw talaga yung tunay na anak ka rin, Nina. Teka, sandali lang. Sino naman niya si Nina? Hanggang ngayon wala pa rin tayong clue kung nasa na sina Ana at Karen. Tawagan ko na lahat ng mga kaibigan niya. Goal poster niya ako sa FB. Pero wala pa rin nakakalam kung nasan sila. Hindi kaya tumuloy sila sa Bicol? Andun yung nanay niya, di ba? Aldrin, malabo yun. Hindi naman alam ni Ana kung ano yung address ng nanay niya dun sa Bicol eh. Tsaka di ba nga nang huli natin silang nakausap para silang hold up? May lead na kung nasan sila. Tumawag sa akin yung kakilala kong taga-PNP. Ang sabi, nakita daw nila si Ana at si Karen sa isang presinto sa Batangas. Nagstay daw sila doon overnight. Nandun pa rin kaya po sila? Well, ang sabi sa akin, umalis na sila the following day. Teka lang, sa Batangas po yung presinto? Taga Batangas si Ana. Hindi kaya pumunta siya dun sa kababata niya, si Dindy. Kasi ang kwento niya sa akin, kapitbahay niya yun at yun talaga yung close nila. Kaya, Posible yun. Alam ko kung saan nakatira yun. Pupuntahan ko na lang. Sasama po ako. ako rin po. Gusto ko makita si Karen. Sama po ako. Wala naman akong pasok bukas eh. Let's go. Let's go.
ay kaya kong tapakan. Kanino galing to? Miss, ganda mo naman. Baka pwede makuha number mo. Anong number? Suplada mo naman. Number lang, hindi mo maibigay. Pera, meron ka? Akin na pera mo! Wala akong pera! Akin na! Kunin mo yung bag! Wala akong pera, sabi! Tara na! Hoy! Ibalik niyo sa akin yan! Oh, walang biya kayo! Ibalik niyo sa akin yan! Hoy! So ano, may nadiscover ka naman ba sa librong Ana Karenina? May bumalik naman ba sa alaala mo? Wala nga eh. Natapos ko na nga yung buong libro pero wala pa rin. Siguro tama nga talaga si Inay. Kahit gusto kong malaman ang tungkol sa anak ko, wala namang paraan. Baka habang buhay na nga talaga ako mangungulila sa kanya. Naku, malulungod ka lang sa lungkot, Alice, kung ganyan ka mag-isip. Yung iba nga dyan, pinipilit makalimot para makapag-move on. Ayan, ikaw, usang nakalimot, ayaw mo pa? Pero hindi ko naman ginusto mawala ang alaala ko. Iba yun. Pero, yun yung nangyari. Kaya tanggapin mo na kasi, friend. Masyado kasi kung mag-isip Alam ko na, sumama ka na lang sa akin sa Batangas. Birthday ng kapatid ko. Para sumiyakan mo naman, di ba? Ano, tara? Yun na nga po yung kwento. Iniisip po ng lahat na si Nina yung Monte Claro. Pero mali na po yung akala nila dahil po sa inyo. Ana, kung kailangan mo na magpapaliwanag sa mga Monte Claro para malaman nila kung anong toong nangyari kay Elisa, este kay Maggie, papayag ako ha. Sasamahan kita doon. Ha? Salamat po. Malaking tulong po yun. Salamat rin po. Dahil hinanap niyo ako. Kailangan ko nga humingi rin ng pasensya sa'yo Dahil ngayon lang kita hinanap. Ipinangako ko sa nanay mo noon na aalagaan kita. Kaya lang, Ana, nasunugan nga ako Kailangan kita ibigay kay Naida. Noon pa kita talaga dapat balikan, Ana. Kailangan ko alagaan yung nanay ko na may sakit Ngayon wala na yung nanay ko. Sa wakas, matutupad ko na yung ipinangako ko kay Elisa. Kay Maggie. Alam mo, masaya ako. Kasi alam ko, ngayon gaganda na yung buhay mo. Ha? Salamat po. Salamat po. Pero, tanggapin ka pa kaya sa mansyon? Di ba, pinalayas na kayo nung tita Ruth mo? Hindi ko alam. Bakit hindi? Ako magpapatunay na ikaw ang tunay na anak, Alanina.
po ba kayong makausap? Wala akong dapat i-explain sa inyo. Ngayong gabi, Ano kaya tulad ni Vincent Hilali? Magkaanak na rin ako. may hihilingin si Dave. Tataka si Vincent. Watchman! Habulin niyo! Ngunit, Ano to? Putas pa rin dahil! Wala kayong mga sariling isip, ha? You want to know the general's orders? at si Lali, bubweltahan nga ba ni Armando? My husband's lover. Ikaw, na ultimate ang pagmamahal sa pagturo. Jollibee Ultimate Burger Steak ang para sa'yo. May 1/3 pound champ patty, mushroom gravy, fries, egg on rice. Ang ultimate sarap ng Jollibee Ultimate Burger Steak ang para sa'yo. Ikaw na ultimate ang dedikasyon sa pag-aalaga. Jollibee Ultimate Burger Steak ang para sa'yo. May 1/3 pound champ patty, mushroom gravy, fries, egg on rice. Ang ultimate sarap ng Jollibee Ultimate Burger Steak ang para sa'yo. What's new with Nido Jr.? Nido Jr. For 1 to 3 years old. Now in a new formulation. Nido Jr. At 199 pesos. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang peanuts, nakaka-pimples daw. The real cause of your pimples? Dirt. After washing with soap, use Eskinol. Removes deep-seated dirt that causes pimples. No to dirt, no to pimples, yes to fun. Meron at merong lalamang sa'yo. Pero sa new Voice Combo Choco, lamang ka. Chocolate your wafers within now Chocofied crackers. A Choco Sandwich within a Choco Sandwich. Voice Combo Choco, lamang ka. Kung may panganib, handa ba ang anak mo? Sa tulong ng Nutroplex. With Talas Plus. Bilis alala, bilis react. Kaya si nanay, di nag-aalala. Bilis alala, bilis react. Nutroplex. Para sa mga hindi nauubos ang trabaho, sa mga 3 oras kong magpagwapo, sa lahat ng may bagong nakilala, sa mga gustong magpamis sa tropa. May Emperador Light na naghihintay, may barkadang lagi mong kasabay. May Emperador Light na naghihintay, ating light ang buhay. The latest germ defense also works the longest. Green Cross Total Defense provides germ immunity up to 5 hours. Germ defense that's totally handy, now totally upsized. Green Cross Total Defense, germ immunity up to 5 hours. Pero bago shoes ko. Sige lang anak, kung ang mamansyahan ay may kabutihang dala, sige sa mansya. Dahil ngayon, meron ng All New Breeze Active Bleach. Sa Revolutionary Active Bleach, tanggal ang pinakamatinding mansya. Sige sa mansya. 10 pesos lang. Subukan na. 1 cup times 10. 1 new Great Taste White Big Save Pack. Open 10 times. Enjoy 10 pesos savings. 1 delighted by white times 10. 1 new Big Save Pack. Great Taste White. Kahit na ilang tinik ay kaya ko. Aling Tasing? Aling Tasing? Sino yan? Si Karen po. Karen! Naku, Diyos kong batang ito, saan ka ba galing? Oh, bakit ka napasugo dito? Napalayas po ako sa bahay ng mga Monteclaro. Tapos, naglibot po ako sa park, tapos nawalan po yung gamit ko. Aling Tasing, okay na po ba akong tumigil dito? Kahit mamasukan po ako bilang katulong, okay lang. Naku, Karen, galing nga ako doon, nahanap kita, pero umalis ka nga daw doon. Pero hindi mo na kailangan gawin yun. Naku, hindi mo kailangan gawin, pumasok ng katulong. May alam mo kung matutuluyan mo? Saan po? Kilala kong nanay mo. Yung tunay mong nanay. Ma'am, baka ho kasi kailangan yung malaman. Ang ano kung susumbong kay Ma'am Ruth? May nakapagsabi sa akin na pinalayas mo daw at hindi lumaya si Karen at Ana. What? I will never do that. Bakit ko naman gagawin yun? Malalaman ko rin ang katotohanan, Ruth. Ang laki mo na, Karen. Siya po ba yung nanay ko?
Binigay ka lang sa akin ng nanay mo nung nagtatrabaho pa akong volunteer sa Safe Haven. Sino nga po ang nanay ko? Ito. So, totoo na to, Ana. Mayaman ka na nga ulit. Hindi naman po yun yung habol ko sa simula pa lang. Ang gusto ko po talaga yung magkaroon ng totoong pamilya. At ngayon meron na po akong pruweba na parte nga ako ng mga Monte Claro. Ikaw ba ang nagsabi kay Auntie Carmela na pinalayas ko sila Karen? Totoo naman po pinalayas niyo kami. What are you doing back here? Berta, ikaw ba nagpapasok sa kanila? Bakit naman po hindi? Eh, may karapatan din naman ako dito eh. Mas may karapatan ako kaysa sa inyo.